Hi, magandang gabi Pilipinas. Magandang araw sa lahat ng mga palangga, Luzon, Visayas, Mindanao, at saang sulok man ng daigdig. Hello, mabuhay! Yes, I woke up like this. Ayun. So, ang ganda ng gising natin today. Kaya naman, fresh na fresh ang ating alindog. So, bago ang mga alindog, hayaan nyo munang ipaalala sa inyo ang Sendwave app. Walang bayad magpadala ng pera sa Pilipinas kung ikaw ay nasa Amerika, Europa, UK, and of course, Canada. Mga palangga, mag-download na ng Sendwave and use the Maharlika code. So you'll get $20 free credit. Ayan, kabog-kabog na ang banga. So tuloy ang chika boom boom. Alright. Hello, fair lady, sabi ni Merlita. Ayan. Thank you lahat. Nandito kompleto ng mga barkada. May Beshi, Minda Diaz, Zeni, Talingdan, si Garen Mihares. Thank you, Palangginging. Okay, mayong gabi. Isa mo. So, anong unahin natin? 18 billion na bagong target ni Lisa Smugs. Binanggit natin to kagabi. Inday Sara, tinatamnan ni Lisa ng kaso. Si Inday Sara muna. Bago yung 18 billion na na gustong kamkamin ni Lisa Smugs. Alright? So ngayon, mga kababayan, si Inday Sara muna, hindi naman siguro nakita ninyo kung paano siyang taniman, pagtamnan, 'di ba? Durugin, pero hindi naman nila madudurog 'yan ni Lisa sa pamamagitan ni Lisa Smugs. Diyan sa pagbabayad lalo na diyan sa Senate. At kaya nga tinatanong natin itong si Ontiveros, magkano ang binayad sa iyo para pag magsinungaling. At may nag-comment diyan sa ating vlog kahapon na ito palang kapatid ni Ontiveros na si Jingay Ontiveros ay nagtatrabaho sa mga aboitiz sa kumpanya nila. Kaya sabi yung nag-comment, you have to connect the dots. So no wonder kaya naman pala si Risa Virus ay hindi na kumukundi na kay Marcos Jr. kasi nga naman partner na sila, magkakasangga na sila sa pagkamkam ng pera. Okay? Sabi ni Inday, kanina, 2 hours ago, ito ang pahayag niya patungkol sa paratang ng isang testigo sa isyong pagkuha ng bag na may lamang mga pangluthang. Okay? Ngayon, sabi ni Inday, mga kababayan, okay, Assalamualaikum. Sa kasaysayan ng Pilipinas, naging kagawian na ang pag-atake at pagbato ng sari-saring isyu laban sa Vice Presidente. Marahil sapagkat ang Vice Presidente ang tumatayong pangunahing hadlang sa mga nangangarap maging Pangulo. Hindi ko ikagugulat kung dumami pa ang mga kaso, investigasyon, testigo, paratang, atake at paninira laban sa akin sa mga susunod na araw, linggo, buwan at mga taon. Naniniwala ako na may tamang panahon para sa lahat. True. Sana ngayon na yan dahil. Panahon ngayon ng aking pagtatrabaho. Tutuparin ko ang sinumpaang tungkulin, uunahin ko ang mga tunay na suliranin, uunahin ko ang Pilipino. Ayun ang sinabi ni Inday Sara. Alright. So kanina, nung ako'y nagninilay-nilay, kasi pag natutulog ako, may mga pinapakinggan ako mga audio para makatulog ka. Minsan ulan yung pinapakinggan. May ganun ba kayo? Yung mga library ni Chuchu. So minsan ganun. So pinakinggan ko yung hearing nung mga drama ni Virus. So yung tungkol doon sa nagsasabi na witness niya na nung si Inday Sara at si Pangulong Duterte ay pumunta nga daw doon sa bahay ni Apollo Quiboloy, ganyan-ganyan. You know what? Ulitin natin yung hearing na yon is talagang scripted. Intended talaga. Sabi ni Grace Sagan, drug test na si Kuting now na, si BBM now na, si Kuting Jr. True. So parang sinasabi ni Ontiveros, ang sinasabi niyo po ba na ang mga Duterte, na nakita niyo ang Duterte, yung talagang leading to the Duterte. Okay? So ngayon, mga palangga, eto lang yan. Okay?
itong ginagawa kay Inday Sara, itong ginagawa kay Pangulong Duterte, again, napag-usapan na natin yan, in-expose na natin yan sa inyo bago mangyari ang lahat. At ang mangyari kay Kibuloy, although yung nangyari noong 2022, yung 2022 and last year, kay Bantag, kay General Bantag at kay Teves, it's the same pattern na pinagtatatamnan, pinagtatatamnan sila ng mga kasinungalingang ebidensya. Diba? Na hindi pa nga nililitis yung mga yun eh. Dahil tinamnan na sila. Diba? So it's the same pattern dito dito ngayon sa ginagawa kay Pangulong Duterte. It's the same pattern sa akin na nagtatanim ng kung ano-ano, gumagamit ng mga tao. So it's very Lisa Smugs. Okay? Very Lisa Smugs. So ito ang susunod na mangyayari dyan. Ito sana wag mangyari pero posibleng mangyari. Nasusunod na mga balita ng mainstream media, okay? Yung sinasabi nilang property ni Kibuloy, kung doon sa Mindanao na yon, na kesyo kinukwento ng gardener, na kapag hindi daw nagustuhan ni Kibuloy yung kanyang landscaping, ay sinasampal siyang mga ganyan-ganyan. You know what? Ang punto natin dito, gaano ba karami yung mga tauhan ni Kibuloy na parang, na mga tauhan niya doon sa kanyang property, and also yung nagkakwento na kesyo nag-work siya sa SMNI, tapos na-assign siya sa Congress, as a Senate, Kasi mapapansin mo yung kanilang statement, hindi siya consistent. Ang tao kasi na nakaranas, mga palangga, na naka-experience siya ng mga bagay na kinukwento niya, tuloy-tuloy yan ang kwento niya. Kasi personal knowledge niya yan eh. So sila nagbabasa. Yung kanilang affidavit, binabasa nila. Although, or okay lang yun para, may bullet lang sana. Pero kahit may bullet ka, okay, may script kang ganyan, katulad ni Kuting, mararamdaman mo yung talagang kung sincere sila. Kaso biglang tumatalon kay Inday Sara, nakita niya daw na binitbit yung baril, nilagay yung 3 baril ba yun sa bag, mga ganyan-ganyan, chuchu-chuchu. So, question is, kasi na bang mga eksperto sa baril dito? Di ba? Kung totoo man, yung sinasabi ng mga inayupak na ito na gawa-gawa for Lisa Smugs, yung mga baril ba dapat sama-sama sila? Yung parang, ilagay mo 3 baril o 4 na baril. Hindi ba dapat ang baril iniingatan yan? Para siyang baby? Kasi baka pumutok yan eh. You know what I mean? Pag ilagay mo lang sa bag. So siguro, i-separate mong ganyan, iingatan mo. So, doon pa lang na isinute daw yung baril sa bag, 3, binigay kay Duterte, may chopper. It's all very Lisa. Then Scorpion, puro mudslinging lang sila. Ngayon, bitay po. So, pera malaki yan sila kakampi, sabi ni Bukid Paro-Paro. So ngayon, mga kababayan, etong issue na ito ay matatapos din to pag natapos yun na si Lisa. Si Lisa lahat ang promotor. Bangag na bangag noon, bangag na bangag ngayon, sabi ni Romel Lopez. So yung mga biktima doon, na sinasabi ni Ontiveros ay mga taong nirecruit nila. Kasi kung magsasalta si Ontiveros doon, mga palangga, so dito po kami para mapanagutin si Kibuloy, hukom ba sila para panagutin? Nakapag-vlog na tayo diyan, 'di ba? Hukom ba si Ontiveros na parang doon talagang dapat litisin na si Kibuloy? Kaya nga sabi ko, kung gusto nilang litisin si Kibuloy, litisin nila si Robles. Litisin nila lahat. Yung witness ng utak na sa talampakan, sabi ni Danny Boy Egoy. People's power na lang ang katapat niyan. So, ang punot dulo po nito ng pagtatanim ng mga ganyang kwento ay si Lisa Ahas Araneta Smugs. Dahil even ginamit, hindi lang kasi na ni Inday hindi mo, I don't know, Day, nabudol talaga tayo. Lingid sa kaalaman nating lahat actually, okay, na talagang bubudulin tayo. Although, alam ko na si Lisa Smugs ay talagang buwisit na buwisit sa mga Duterte. Kasi nga, hindi nga inappoint yung kanyang asawa. Kaya inamin naman ni Pangulong Duterte yan na kaya hindi niya inappoint dahil nga, sabog sa polboron.
Timberland, February 25 rally in Cebu. Kaya nga, yeah, you go there, ha? Pag suportahan ninyo. Kaya nga, itong mga issue ni Virus, okay, nila Tambalista, lahat yan sila, pati si Kuting, kasabot yan si Marcos Jr. Dahil si Kuting, nag-aarte-arte lang na kunyari, okay kayo. Pero ang buwaka ng inang yan ang dahilan kung bakit tayo nagkakaganito. Hindi nyo ba nakikita, ang gobyerno natin ay sumasadsad na pabulusok papunta sa kumunoy. Ang Pilipino ang sumasadsad. Pero sila, bububongga ang kanilang kinabukasan ng kanilang buhay kasi sila ang kumakamkam ng pera. Katulad na lamang ng issue dyan sa People's Initiative. Di ba? Ano ang issue dyan na nahuli o nakita ni Amy Marcos? Yung mga insertion dyan. Okay? Insertion ng mga projects na hindi naman, na hindi naman inapprove, okay, nila mismo ng Senate. 'Di ba? Yung mga in-insert nila sa BICAM, yung issue sa 27 billion, then later on may nakita pa daw, sabi ni Amy, 60 billion pesos lahat ang mga in-insert nila na hindi, kumbaga, illegal, na sila-sila lang. At itong mga perang ito, mga palangga, ay galing sa what? Maaapektuhan, diba? Basahin natin sinasabi ni Amy dito. Okay? Na pinagpapaliwanag niya na ang mga okay. Na pinagpapaliwanag niya nga itong mga hayop na ito na bakit, mga kababayan, itong budget na ito, okay, itong mga budget na siningit nila na 26 billion na para kunyari para sa programa ng DSWD, pero wala namang na-request yung DSWD, itong akap-akap na ito, di ba? Ito ay kagagawa ni Lisa Smugs at ni Tambaloslos. Okay? Sabi nga dyan na dapat ipaliwanag kung ano yan mga alokasyon na yan, kung ano-ano yung budget na yan. Which alam na natin na ito ay mga gawa-gawa lang ni Lisa Smugs. So ngayon, mga palangga, imagine ninyo ang mga pondo para sa mga pensioners, okay? Mga pensioners sa ating mga men in uniform ay naaapektuhan, okay? Paano naaapektuhan, mga palangga? Kasi yung supposedly sa kanilang retirement ay ninanakaw ng mga hinayupak na ito. Di ba? Ninanakaw ng mga lecheng ito ang para sa ating men in uniform. Dahil nga gusto nilang madaliin ni Tambaloslos, madaliin ang pagnanakaw sa kaban ng bayan. So ngayon, ito yung ginagawa ngayon ni Lisa Smugs. Napunta na tayo dito sa 18 billion na ito. Di ba? Ang sinasabi ni Lisa Smugs at ni Kuting na inuutusan niya, mga palangga, inuutusan niya na sairin ang kaban ng bayan. Okay? Sairin ang kaban ng bayan ng Bangko Sentral ng Pilipinas kasi kailangan niya ng 18 billion pesos. 18 billion pesos para dito sa kanyang Philippine International Exhibition Center, yung PIEC na sinasabi natin kagabi. Ngayon, ito yung kanyang pet project na kung saan mga palangga ay i-renovate o itatayo nila itong building na ito para sa what? Para daw, ang tawag doon ay Global MICE o Meetings, Incentives, Conference, and Exhibitions Industry. Kasi gusto niyang lagpasan, di ba? Ang Singapore, gusto daw niya lagpasan ang Thailand and everything. So, ngayon, mga kababayan, itong hinayupak na ito, ang intention daw ng babaeng ito ay kailangan makilala ang Pilipino, maging sentro ang Pilipinas sa mga conventions para sa atin daw pupunta itong mga negosyante na kung saan magmi-meeting sila sa kanilang about pagdinegosyo. Kaya gusto ni Lisa Smugs na kumuha ng 18 billion pesos na naman sa kaban ng bayan dahil magtatayo nga daw siya ng 10 hektaryang
property dyan sa CCP. Okay? At ngayon, mga palangga, ang sinasabi dito sa issue na ito, ngayon daw ay kumikita lamang tayo ng 936 million pesos dito sa, sa ano na to, sa mga tawag dito sa kung saan, dyan sa PICC na dyan nagko-convention, diba? Nagko-convention yung mga negosyante. So, ang gustong gawin ni Lisa Smugs, maging sentro tayo. Kaya naman, mag-expand siya ng additional 128,000 square meters. Okay? Ngayon, kailangan niya ng 18 billion kasi nga gusto niya lagpasan ang kinikita ngayon ng Singapore at ng Thailand. Okay? Magkano ba kinikita ng Singapore ngayon? Okay? 14.6 billion. Tayo pala 95 million lang. Alright? Tapos ang Thailand 3.76 billion. Ang Indonesia 2.5 billion. Okay? So ayon sa hitad na Lisa Smugs, dahil gusto niya gawing pet project yan or cam-cam project. So mag-expect daw tayo kapag itinayo yan ng 14 billion profit from 900 million, mag-expect tayo ng 14 billion. Anong kadyutahan yan? Mga palangga, itong hayop na to magnanakaw na naman. Paano tayo ma-attract itong mga foreign direct investment? Ito yung mga magmi-meeting, magtatagpo sa Pilipinas kung mismo ang ating kapaligiran ay talamak sa pulburon. Paano tayo maniniwala sa hinayupak na to na sinasaid niya yung 18 billion lang yan, napakaliit nga lang yan kung tutuusin. 18 billion para maisakatuparan niya yung kanyang project para sa dagdag naman na kam-kam. Kung yung hinayupak, okay, yung hinayupak na pagdating dyan sa smuggling ay nandiyan pa rin. Okay? Paano tayo maniniwala sa hinayupak na to, sa babago niya na naman kakamkamin na 18 billion para maging world class tayo? Bakit kilala tayo sa Southeast Asia na tayo ang pinaka-yumayabong? Paano papasok sa atin ang mga investors again, mga kababayan? Okay? Kung dyan sa airport pa lang, worst airport na. Diba? Nakita nyo? Yung sa mga TikTok, libo-libo. Okay? Libo-libong nakapila na hindi na-facilitate yung kanilang mga transaksyon papasok sa Pilipinas dahil ang pila akala mo talagang abot hanggang langit. Okay? So paano papasok itong mga future investors na ito? Itong mga magbi-meeting sa Pilipinas dito through this project Mais ni Lisa. Kung ang airport pa lang ay bulok na. Well, again, may sagot sila. Kaya nga nila ipa-privatize, di ba? Yan ang sagot nila para maging, na naman tayo, world class. But it's all BS. It's all kasinungalingan. Dahil kung gusto talaga palaguin ang Pilipinas, palaguin ang ating mga propriedad ng gobyerno, ay hindi na kailangan i-privatize ang airport natin kasi we have money. May pera tayo, kaso lang kinakamkam nila. At itong 18 billion na sinasabi dito, mga palangga, actually galing to sa bilyonaryo, yung 18 billion pesos na gustong kunin ni Lisa Smugs ay hindi ito mapupunta lahat sa project na ito. Dahil ito ay kakamkamin ng hinayupak na ito, mga palangga. Ang sabi pa nga dito, ito, ano ba sabi sa balita? Ang sabi niya, Salceda further said that both the House and the Senate are committed to a constructive approach in amending the Constitution to bolster the economy. Iba to. Ayan, ito sa sa Chacha na naman to. Despite potential challenges and delays, Stella Kimbo, Senior Vice President of the House Appropriation Panel, highlighted the Philippines' robust economic growth in the final quarter 2023, but expressed concern about the sluggish pace of foreign direct investment. She pointed out that despite the positive economic performance, the country lagged behind its Asian neighbors, Indonesia and Vietnam, in attracting FDI, receiving only 83.5 billion compared to Indonesia. So again, sino ba to si Salceda? Di ba? Sinasabi nila dito na madaliin na nga itong charter change na ito, itong Chacha na ito. So ngayon, si Salceda, sino ba siya? Siya ang chairperson ng Committee on Ways and Means.
kung itong si Salceda na ito na sinasabi niya na kailangan makapag-attract tayo ng foreign direct investment, suportahan natin si Ahas, suportahan natin si Kuting sa kanilang magandang layunin, ito'y kasinungalingan. Dahil diyan mismo sa committee ni Salceda, pinigil o kinancel ang hearing kay Michael Ma na inappoint nila. Sino si Michael Ma? Again, smuggler. So ito magkakasabwat ito mga palangga. Itong binabasa ko ngayon, ito yung panawagan nila Salceda na suportahan ang charter change. Okay? At suportahan daw si Kuting sa panawagan niyang pang-economic growth o pang-ekonomiya, which is yung sinasabi ng provision sa ano na yon, sa Jotang Gininang initiative na ito. Magkakasabot sila lahat mga kababayan. Okay? Magkakasabot sa lahat itong pagbabago sa konstitusyon, itong pagtitira kay Sara, para nga naman si Sara mabura na sa mapa ng Pilipinas pagdating sa politika. So si Salceda, kasabwat yan ni Lisa, kasabwat yan ni Kuting. Kasi yan ang nagpapigil. Yan ang nag-cancel ng hearing doon sa smuggler na BFF nga ni Lisa Smugs o business partner. So ngayon, magdadagdag, magtatayo na naman ng panibagong project na 18 billion para daw ma-attract ang mga investors at itong ating mga kababayan, okay, mag-i-increase, okay, lalago ang revenue. Maglalago ang revenue. 'Di ba? Hindi sila totoo na sinasabi nila na gusto nilang lumago ang revenue ng Pilipinas. 18 billion. Barya lang yan. Gusto nilang lumago ang kanilang bulsa. Hindi lalago ang Pilipinas kung polboron ka pa rin, Kuting. Kung ang utak mo ay bangag na bangag noon, bangag na bangag ngayon, kailangan mo pagpapolboron test. Dahil bawat ginagawa nyo, di ba? Mapunta sa airport, privatization. Recently, may article, may article nga, kababasa ko lang si Race sa Twitter, okay, sa Twitter, isa bilyonaryo, na pinigil siya, okay, may isa tayong kababayan na mga palangga na nasa airport siya, ang Twitter account niya is RAYS Race. Ito yata sa Twitter ko, na ano natin, tingnan natin sa Twitter, X. Habang nasa airport siya, ito couple of days ago lang to. Okay? Siya na ba si Race? But anyway, nagpo-post siya dahil pinapakita niya yung mga chaos, kaguluhan sa airport na haba ng pila. Pinigilan siya ng personnel ng airport. Sinasabi na bawal yan. Pinapadelete sa kanya. It just so happened na i-share niya na sa X o sa Twitter. So mga kababayan, eto ngayon yung gobyerno nyo dyan sa airport. Nagbibideo, 'di ba? Nagbibideo kasi gusto ipakita na ito na yung worst, ito na yung mas worst pa kay Abnoy, sabi nga niya nang sa post niya. So, nakita niyo ang instruction ng Malacanang, pigilin ang mga pasahero. Ang dami niyan na ipakita kung gaano ka worst ang Pilipinas. Kasi nga gusto nilang pagtakpan ang worst ang airport sa Pilipinas. That's very Lisa Smugs. That's very Kuting. Imbis na ayusin nila ang sistema, ang serbisyo, sinosuppress. Pinatigil tayo, bawal mag-video, bawal ganyan. Hindi ba kung maganda, smooth sailing, maayos, maaliwalas ang airport, di ba we're very proud? O ito, pa-proud tayo sa buong mundo na ito kami, Pilipino, maayos kami ang pinakamaayos sa lahat. It's the same, katulad nung panahon ni Duterte, na hindi naman gumanyan, ilang beses ako umuwi nung panahon ni Duterte. Pumipila ka, pero hindi ganyan. The last time actually na umuwi ako, Duterte time. Hindi ganyan kahaba ang pila. Pero ngayon, gustong isuppress ng Jotang Gininang Lisa Kuting Tambaluslos ang tunay na karirima-rimarim na pangyayari sa buhay natin. Mga palangga, puro sindikato, sabi ni Beng Marie. Exactly, palangga. Imagine mo, pipigilan ang mga pasahero. Ilang milyong pasahero yan pipigilan yung mga hayop na kayo, imbis na i-improve nyo ang airport, ang pagmamay-ari ng gobyerno. Pero ngayon, hahanapan nyo ng butas, yan, magulo ang airport, kailangan natin i-privatize. Ano ang bottom line? Pera na naman. Kikita na naman ng pera si Kuting at si Lisa Smugs. Si
Saan pupunta ang Pilipino, mga palangga? We talk about Congress and Senate. Ayan, yung insertion ng budget, 60 billion, babawasan ang yung pension ng ating mga men in uniform and also sa Social Security. Lahat tinatarget ng mga putang buwaka ng Genemis na to. Hindi ka ba magmumura everyday? Hindi ka ba magmumura? Pababayaan mo lang ba itong mga hayop na ito? Sino ang punot dulo nito? Si Marcos Jr. Kasi bangag na bangag siya. Ngayon, kung lagi natin titirahin si Lisa Smugs, which is talaga naman, dapat everyday, bangag ang buwaka ng inang mag-asawang ito, bangag na bangag sa pagkalasing sa kapangyarihan at pagkalasing sa pera ng bayan. 18 billion? Hindi pa nakontento sa travel nilang pagtatransport? Hindi pa nakontento sa PCSO? Di ba kung sa PCSO lang sila sana nagnakaw o sa Bureau of Customs, hindi mo pa mararamdaman eh. Kung kunyari nagnakaw sila ng 10 billion, no? We're just, ang liit ang baryanan sa kanila, 10 billion ninakaw nila, tapos nag-stop na sila. Di ba? Cosme, thank you Palangga, you feel better. Oo, ako din putang talagang mga buwaka ng ina talaga. Gusto kong, kung pwedeng nga lang masugatan ang mga utak nila sa mura ko, gagawin ko Palangga eh. Kung nagnakaw yung mga yan, nung 2020, kung ang ninakaw, hindi kung nagnakaw ang mga yan, kasi nagnakaw yung mga putang inang yan. So kung nagnakaw sila, 10 billion, dyan sa Bureau of Customs, kunyari, tapos stop na, okay, Lisa, tama na yan. Tama na yung 10 billion na yan, pang-alak natin, pang-pulburo natin. Hindi na, kumbaga, mako-cover up yun eh. Okay, mako-cover up nila, hindi mararamdaman ng taong bayan na magnakaw sila ng 10 billion sa Bureau of Customs o sa kung saan mang ahensya, sa BIR, sa wherever. Hindi mararamdaman ng taong bayan. The problem, sugapa, lango ang mga putang Genemes. Ayaw tigilan ang mga budget, pati pension nyo, men in uniform. Kayo, lolo't lola, kasama na ako doon dahil nagbabayad ako ng Social Security ko, mga kababayan. Kahit sa Amerika ako, since no dumating ako dito, ay nagko-contribute ako ng Social Security ko. Kaya parte ako ng budget na yan. Parte kami, buong pamilya ko nandito, mga kaibigan ko, nagbabayad kami ng SSS. Kaya may karapatan ako magmura ng buwaka ng inan nyo. Hayop kayo. Diba? Ang sarap-sarap ng tulog ko, pagising ko, tangay na, lahat pagnanakaw. Kulamin na lang si Lisa Smug, sabi ni Boy Labyog. Kahit sino pa lang gigil na gigil, sabi ni Beng. Economic, sabi ni Den Scorpion, Polboron Vision. Yun na nga, Dens, di ba? Lahat ng ahensya, BIR magnanakaw. Senador, bayaran. Tulpo, tahimik. Wala nang hinayupak, grandstanding. Senator Amy, tuluyan mo ang pinsan mo na total at mga kongresista na sinasabi mo na sila ay tumanggap na 20 billion, kailangan nilang maparusahan. Hindi pwedeng i-expose nyo lang dyan, dadadakdak kayo, magbabalitaktakan kayo dyan, nakikita nyo na yung mga kasabwat ng mga abogado ni Tambaluslos, then kakalimutan na lang natin yung issue after a week to 1 month, move on na ulit tayo. Ganon na lang kayong mga hayop. Move on na lang. We're talking billions and billions of money. Ano ito? 18 billion para sa kadyotahang project ni Lisa. Walang alam yan. Magpa-party na naman yan. Pag nabuo yung construction na yan, yung proyekto na yan, magpa-party na naman. Gagamitin naman nila, magbangag-bangagan dyan sa cultural center na yan. Walang papasok sa Pilipinas kung ang paligid ng mga nilalakaran, okay, dyan sa cultural center o sa Maynila, na puro kabulukan, kadugyutan at naglilimahid ang mga Pilipino, nagiging bangag ang ating mga kabataan dahil bangag na bangag sa pulburon. Walang maglalakad na turista sa Maynila na ganyan na dangerous ang itsura ng nilalakaran nila. Hindi nila ma-enjoy ang kanilang pera o ang kanilang investment to be in the Philippines kung patuloy na ang mga paliligid ng mga restaurant, ang daming nang mamalimos, ang daming nagra-rugby na, nagpupulburon na. Ang una niyong pangalagaan, ang kalusugan o kapakanan ng Pilipino. Bago kali sa putang Genemes talaga ikang hinayupak ka, bago ka mag-pet project na yan,
At hindi, well, kahit anong mura ko, hindi ka na magbabago. Sabi ko nga, kahit nasa ICU ka, kahit isang cell na lang ang gumagalaw sa'yo, magnanakaw ka pa rin, hindot ka. Di ba, mga palangga? Doon na lang sa issue ng kidnapping ng extraction, na ikaw ang mastermind ayon sa ating, abangan nyo po, ang bonggang-bonggang ebidensya. Abangan nyo yan. Doon dudurug-durugin ka namin lalo, Lisa. Hindi nyo pa ito naririnig sa kahit sa ang mainstream media. Yung pagkatuwang ni Lisa sa extraction ng mga bata sa Turkey para kampihan ang kanyang kaibigan na si Chua. Again, sa papasok lang, nagkaroon ng dispute ang mag-asawang negosyante si Chua at ang kanyang asawa. Nagsumbong kay Lisa. Baka pwedeng gamitin ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang koneksyon kasi during that time hindi pa siya First Lady Ahas, Pebrero pa lang. Tinawagan ni Lisa Smugs o pinakiusapan ang asawa ni Teddy Boy Locsin Jr. na si Louie. Ay, Louie, ganun-ganun pang bigaon. Para tulungan na magpasipika ng mga dokumento para mai-extract ang mga bata sa Turkey. Kaya kahit anong gawing project ng buwakan ng inang Lisang itong hayop na babaeng ito, hindi nyo dapat pinapaniwalaan at alam ko hindi kayo naniniwala. Dahil itong babaeng ito ay pinuno ng mafia, ng sindikato ng lahat ng kabalbalan sa Pilipinas. Kaya naman gusto akong ipagurgur niyang hayop na yan. Na-report na natin yan. Nasa diary na natin yung hayop na yan. Akala ninyo? Akala ninyo kayo lang ang marunong mag-report. Mga hayop kayo. Yang babaeng yan ang punot dulo sa ikaw, Senator Amy, kailan mong salaksakin ang kipaylabom ng iyong sister-in-law. Enough for this imbestiga. Aksyon ang kailangan ng Pilipino. Ang galing nyo dyan. Kayo, tambalisa, ang galing nyong gamitin kasabwatin si Ontiveros para sukulin, para pagbintangan na si Sara ay, nakita, nagkuha ng mga baril-baril. Pero kitang-kita na ng mata, yan, nililisik ng mata ko, kitang-kita na ng mata ng lahat ng Pilipino ang pambababoy ni Robles at ni Lisa Smugs, ni Lisa Ahas sa PCSO. Nga pa rin kayo, tahimik ka rin kayo, gusto nyong pagtakpan. At yung pulburong issue na yan, gustong pagtakpan ni Kuting. Hanggang ngayon, hindi siya pulburon test. Nelson, thank you palangga. Daming Trojan horse. No, maraming bayaran. Yung nakikita ninyo, okay? Yung mga nagnangak-ngak dati na akala mo, ay para, they're not really para sa bayan. Yung ibang mga Duterte kunyari. O Duterte talaga, pero namamangka sa ahas. Okay? May nakarating sa atin, mga palangga, na pinagmamalaki pa ng asawa ni Garafil na nabayaran niya na, nabibigyan ng monthly, yung mga umaatake sa akin. Yan ang utos ni Lisa, kaya naman pala. Lahat, kunyari, nag-aaway-away, yung pala, bayad na ng gobyerno at they are part of the corruption. See that? Bayad na sila. Kaya naman pala, syempre, kung kaya mo nga mambugaw, kaya mo rin tumanggap, di ba? My God, ang mga kaluluwa nila ay naibenta na kay Satanas. Sino ang Satanas? Si Lisa. Kung ang tao ay kayang ipahamak ang mga kababaihan, ibugaw sa mga kalalakihan, kayang tumanggap ng easy money galing kay Eric. Okay? Galing sa pera ng bayan. 'Di ba? Sa utos ng gobyernong ito. Gobyernong sindikato. Kaya magtataka kayo, bakit puro maharlika ang topic nila? That's the marching order ng PCO, Presidential Communications Office. Diba? Kung kaya nilang mangbugaw ng kababaihan, kaya nilang lumamo ng pera ng bayan even before and now, kaya talagang magpabayad. Yan po A1 information. But we're not gonna highlight them. Basta sinasabi ko lang sa inyo, hindi tayo tutigil. Kasi pansinin niyo, kung ikaw ay para sa Pilipino,
para sa kalwanan ng bayan na gusto mo magbago, tututo ka sa issue. Ano yung issue? Itong kaputahan ni Lisa. Itong kadyutahan ni Kuting. 'Di ba? Hindi ka tututok sa isang taong nilalabanan ang mapang-aping gobyerno. Hindi ka tututok kay Maharlika at gagawa ka ng kwento na ganito na ganyan, 'di ba? Gumawa kayo lahat ng kwento, come on, bring it on. Pinagkakaperahan niyo ako. Tangina, sinasabi ko lang sa inyo mga palangga, sila ay parte ng pagnanakaw ng kabanang bayan, pero hindi tayo tututok. Saka natututok tayo kay Lisa dahil bilyon ang binanakaw ng mga hayop na ito. Itong mga dugyots na bayaran, na binabayaran ni Garapil, at hawak kong ebidensya niya ni Kalbo. Ikaw, Kalbo. Isa pang Kalbo, marami silang Kalbo. Yung si Kalbo, si Rocky, ay ang hayop na yan. Bawat nilalamon ay galing sakay sa pera ninyo. Kaya, you have to be smart. Sino ba ang kalaban dito? Si Maharlika? O ang mga hayop na nagnanakaw ng kabanang bayan? Nag-aaway-away pa sila. Net Fashion Arcade, thank you. Tapos yung iba, kunyari, nakikisakay sa mga eksena, kunyari galit-galitan, di ba? Pero ang totoo, bayaran ng mga hinayupa. Okay? Takot sila. Di ba sinabi ko sa inyo, November pa lang? Alala nyo to. Gagawin ni Lisa at ng PCO, Presidential Communications, na kakausapin ang mga nagkikriticize sa kanila, vlogger, mainstream media o lahat. Kakausapin, remember that vlog? Bago pa lumabas tong lahat ng ito, kapag ikaw ay hindi pumayag, let's say sa mainstream ka, tatanggalin ka sa trabaho. Look at what happened to Trixie Angeles. Di ba? Tinanggal sa trabaho. I think lumalaban si Attorney Trixie, and that's good thing. Di ba? At least nakikita natin na hindi siya suhulan ni Lisa Smugs kasi nilalabanan niya na itong buwisit na gobyernong sindikato. You know what I mean? Tignan niyo yung iba, naglalaro sila. Kasi ayaw nilang ipahalata sa mga viewers nila, mga palangga, na they are bayad. Bayad ang mga hayop na ito. Ngayon, kunyari, minsan, Duterte tayo, ganito. Pero ang totoo, nilalamon nila ang para sana sa inyo. At yan ang target ni Lisa na bayaran ang mga vloggers na nagkikriticize sa kanila. Pag hindi binabayaran, pwedeng gurgurin, pwedeng tanggalan ng trabaho. Ngayon, ibig sabihin, sabi ko nung una, parang naintindihan ko, kawawa naman, hindi. Mga walang paninindigan. Walang paninindigan, ngunit para lamang sila sa bayad. Monthly daw sabi ng aking A1. Monthly ang putang inang, yabang mo. Ang yabang-yabang nyo. My God, ang nilalamon nyo ay galing sa kabanang bayan. Sa bawat pagbabayad ninyo sa gobyerno. Pinapatay ninyo ang kinabukasan ng mga Pilipino. Mga hayop, di ba? Sabi ni Ignis Minokawa, parang kilala ko yung palangga. Yeah. Sabi ko, once a bugaw, always a bugaw. Once a bayaran, always a bayaran. Parang once smugs, always a smugs. Okay. Hindi kinaya ang death threat. Putangin ang death threat na yan. Takot ka sa death threat? Duwag ka. Hindi ba palangga? Duwag ka. Ako 2015 pa lang, meron na akong ganyan kaya ano sabi niyo, TTNT ako, tago ako ng tago. Ay, alangan naman ihahain ko ang aking alindog sa mga mamamatay, manggugurgur. Di ba? Ikaw, ang kalaban mo, mafia. Bibigyan mo sila, ihahain mo ang alindog mo sa kanila. Padadaliin mo yung buhay mo. Eto ako, gurgurin niyo ako. Pang-tanga lang yan. Di ba? Siya talaga naman. I hate drugs. Okay. Mga hinayupak na to. Matagal na akong TNT sa Amerika. Yun ang gusto niyo marinig sa akin? Yes. TNT talaga ako ever since nung pumunta ako sa Amerika. Tago ako ng tago. Kahit sa ibang mga taong gusto makipagkita sa akin, tago ako ng tago kasi alam mo kung bakit? Baka padala sila ni Smugs.
Oh, yan ang totoo. Oh, masaya na kayo. Masaya na kayo. Oh, meron pa diyan mga ano, nasaan ba ako? Oh my God. Mga kapalangga. Ma na masipag talaga mag-vlog si Maharlika noon. 2015 pa lang, butod kadiri. Ano ba mga katanungan? Para gusto kong malaman ninyo, mga kababayan, everyday pinapahirapan kayo ng gobyernong ito. You have to speak up. Yun na lang ang pagpigil sa ating malayang pamamahayag, malayang pag-express, pagtutuligsa sa inyo, pagbabagsak ng inyong mga Facebook account. Kasama na ako dyan. Solid Maharlika na ako. Kawawa sila, obliged sila mag-vlog at i-content si Maharlika. Yeah! Magtataka kayo, bakit Maharlika ang topic? Ano ako, star of the night? You know what? I'm so happy. Okay na pinag-uusapan ako whether good, whether negative or positive. Pero sino ang nagdurusa dito? Ako ba? Hindi. Oh, tapos sabi ng mga ano diyan, "Oh, Marlica, sagutin mo si ganito, Marlica, sagutin." I don't have time, I don't watch them. Bakit ko pagtatsagaan ang mga basurang bayaran? Tunay na tapang, sabi ni Den Scarpion. I love that. TNT, tunay na tapang. Correct. Di ba? Eh kung uubusin mo lang yung oras sa lahat ng mga kasinungalingan, dahil loser ang dating mo. So hindi yan ang kinabuhayan ko sa Amerika, okay? Na magbasa ng mga kasinungalingan. So sino ang lugi dyan? Kayo, na sana itong mga taong ito, katuwang natin para buskahin ang gobyerno, para makaahon tayo, para matanggal na sila, mga hayop na sila. Pero ginagamit ni Lisa, ni Garapil, lahat sila, ni Tambalusos, ni Saldico, ang pera ninyo para magbayad sa mga kabataan, sa TikToker, sa Facebook. I told you about that last year pa. At ito na nga. Kung kayo nakatutok sa atin, ito na. Bayan na, lalabas sa atin. Nagbago sila. Maharlika na. You know what I mean? O, lahat po ng programa ng SMI sa online pinatigil na rin. Ayan, yan yung number 1 na ang SMNI ay target. Mga palangga, tinarget ni Lisa yan. Tinarget nila dahil nga sa mga Duterte. Tignan mo, imbis na pag-usapan, itong mga ninanakaw, si SMNI ang kanilang pinagkakaabalahan to crippled us. Yan ang ginagawa nila sa akin. It just so happen, mga kababayan, na inilagay ako ng Panginoon dito sa kinauupuan ko ngayon para hindi ako basta-basta magipit ni Lisa. Kung ako nasa Pilipinas, mga kababayan, ginorgor na ako ng mga hayop na yan. Kung si Kong Teves nga, si Bantag nga, na they have power, they have connection. Nasaan sila? Diba? Nagti-TNT din sila. Bakit? Kasi gugurgurin din sila ng gobyerno. Bakit mo ihahain ang iyong sarili sa mga demonyo? Na sasabihin nyo kay Bantag o kay Teves, o umuwi kayo, ang tatapang nyo, ang duduwag pala kayo. No! Kung lalaban ng parehas itong gobyernong ito, at hindi gagamitin ni Lisa ni Kuting ang power para gipitin yung dalawang yon, pati ako, gipitin si Kibuloy, lalaban kaming harap-harapan. Wala lang gurguran, walang traidoran, walang tatamnan ng kaso, walang address na gagamitin, walang gagamitin pera ng bayan, kahit head-on, ulo sa ulo. Alindog sa alindog. Matira matibay. Bakit ka lalaban ng harap-harapan sa mga demonyong ito? Sige nga. Bakit hindi ako magti-TNT sa mga, magta-target ng ulo ko? Wala naman akong baril, alindog lang ang meron ako. Hello, tanga ka na lang. Diba? Syunga ka na lang kung ilalatag mong alindog mo. Oh, buti sana kung bruise ko. O ang kanyang intention niya sa akin, magpapatwitams lang. Eh kung gugurgurin niya, mga palangga. Oh, sabi na nag-comment, "Oh my God, are you agreeing with Kibuloy?" My God, mga palangga, gamitin mo utak mo. Hindi ako nag-a-agree kung meron man siyang ginawang masama. Ang nag-a-agree ako yung hindi dapat na pag-suppress sa kanilang channel. Utak dilawan yan. Okay? Bakit mo, kung may kasalanan si Kibuloy, okay? Kasuhan siya. Mga palangga, kasuhan siya. Hindi dyan sa Kongreso na gagawa ng mga inventong istorya. Ibig yung sabihin, lahat ng sinabi ng mga scripted
na nagsalita doon kay Quiboloy, paniniwalaan natin? Kung ganyan ang inyong premise, kung ganyan ang inyong naratibo na dapat lahat ng nagsabi sa Congress ay paniniwalaan natin, mga kababayan, bakit nga yung PCSO? Bakit nga itong sinabi ni Amy Marcos na, senador yan, na sinabi niya na 20 million each ang binayad sa Kongreso, bakit tahimik? Bakit hindi dapat ikulong niya mga yan o kasuhan? Bakit exempted sila? Bakit si Quiboloy lang? You know what I mean? Kung gusto niyong paniwalaan na lahat ng sinasabi dyan sa Senado ay totoo. Hindi ba nga hangag ka mo? Ano man, utak nyo man? Di ba? Yung sa loto nga, hayop, tahimik si Raffy Tulfo. Hindi yan korte. Okay? Hindi yan korte, grandstanding yan. Alright? Ngayon, dito pala mga padala na trolls ni ni Smugs. Okay? Ang dami padala na trolls. Magkano ang bayad sa mga trolls? Dyan lang kayo. Mag-enjoy kayo ng bonggang-bongga. Huwag pumasok ang tanga. Okay? Sabi ni Palangga. Ginawa nila ng made-up cases si Quiboloy. It's a character assassination para siraan niya dahil kakampi ni... Sinabi ko na yun sa inyo. November pa lang, in-expose ko na yung balitang yan. Tama lahat. Kasuhan si Quiboloy, tamnan si Quiboloy, tamnan si Pangulo Duterte, lahat, pati si Marlica, tinamnan. Ang mga vlogger, babayaran. Ako na lang. Yung iba, hindi pa. I'm not saying na ako lang. Okay? Kaya, November, di ba kailan ba yun? Sometime on December 2022, di ba sinabi ko sa inyo na mayroong nagmi-middle na bayaran ako, na kumbinsihin ako na tumigil na ang bunganga ko laban kay Lisa Smugs. Nagpatinag ba ako? Isang beses na ako mabuhay, Lisa. Isiguraduhin kung papantay ang paa mo mauna. Sa tulong ng boses ng taong bayan. Maunang pumantay ang paa mo sa ating dalawa. Dahil ikaw ang hegemonyo sa gobyernong ito. Hindi ka na nahiya, humarap ka sa salamin, hindi mo nakita ang sungay mong hayop ka. Hindi mo nakikita ang kabulukan ng pagkatao mo. Kaya dumidikit sa iyo ang mga artista, mga negosyante, dahil kasabwat ka sa kanilang mga negosyo, pagpapabor sa kanilang mga negosyo, isa kang hegemonyong masahol pa kay Satanas. Tapos tayo matatakot? Matatakot kayo? Buong buhay natin matatakot. Ako natatakot? Hindi. Bakit? Lahat tayo matutsugi darating ng panahon. Kailangan lang magaling ka lang mag-TNT. Sa mga nag-aay ng ulo mo. Bakit? Sige, pag-usapan natin yung tragis na mga TNT na yan. Yung mga nagbabakbakan ba sa gyera? Ito. Sa gyera, ha? May gyera, may labanan. Yung nagbabakbakan, nanood kayo ng movie, di ba? Nagkukubli sila, di ba? Nagtatago sila para hindi sila tamaan. Tago sila ng tago. Alang naman, makikipagbarilan ka, yung kalaban mo, isang buong batalyon, nag-iisa ka lang, ito na alindag ko, sige na kasi matapang ako. Syunga ka. Kaya nga may gumaganon may umiilag na ganon That's my way of umiilag ako sa mga kalaban. Magti-TNT ka ng bonggang-bongga. Ay nako, gusto ko pumunta sa Amerika kaso hirap kumita sa Pinas, sabi ni Joseph Aguilar. I know, mga palangga. You have to make your way, palangga. You study, mag-search ka dyan kung paano, mabilis. You know what I mean? I don't know. I wish sakupin ko na kayo. Gusto niyo bang sakupin ko na lang kayo? Yung na-issue ko na vlog ko na to Papayag ba kayong sakupin ko kayo? Kasi, puro taksil ang mga jutang Ginimes, mga buwaka ng Ginimes, puro taksil sa bayan. Si Kuting, lahat sila taksil. So, mabuti bang sakupin na lang tayo. Kaya ayaw din magpasakop ng mga yan. Even you go back sa history natin, mga palangga. Masarap sabihin na ako ay Pilipino, ako ay dugong Maharlika, di ba? Masarap mamuhay sa sarili mong bayan na ipinanganak ka, ganyan-ganyan. Pero the thing is, mga kababayan, yung mga nagsasalita, tayo lang. Pero yung mga taong gobyerno, mga taksil, tinatraidor tayo. Sila nga ang traidor Mia Poche, thank you. Watching you from Tokyo. Thank you, palangga. Ngayon, mga kababayan, sila ang tunay na taksil sa bayan, kaya sasakupin ko na lang kayo, maging Amerikano na kayo, di ba? Laban kayo ng laban, Amerikano, ganito sinasakop ang mga Amerikano, based in history. Si Pangulong Duterte, sinabi yan, na-admire Pangulong Duterte, alam niya history.
The point is, walang bansa na gustong magpasakop kanino man. Yan ang totoo. Maliit man na bansa, walang gustong sakupin sila ng Amerika, ng Europa. Okay? Ang problema, mismo ang presidente niyong pulboronic ang sumasakop sa inyo, ang kumikitil ng kinabukasan ninyo. Kaya nga ako bilang dito, kasi dalawa na ang aking dalawa na aking bansa, 'di ba? Ang pinanganakan ko at ang bansang kinupkup ko din dito kasi kinupkup niya ako 'di ba? So ganun talaga, you have to be loyal doon sa mga kumukupkup sa iyo. Kahit naman sa pag-ibig, ganun. Oh, well, ako lang 'yon. Ewan ko sa inyo, baka naghahanap kayo ng sugar daddy katulad nung yung yung Domba yun. Anyway, ba't napunta tayo doon? Ngayon, ganito yon. Mga palangga, sakupin ko na lang kayo para at least makakuha kayo ng maayos na opportunity. Sakupin ko na lang kayo tapos ilalagay natin sa kumunoy yung si Kuting Jr. silang lahat. Basta seryosong usapan, mga palangga. Kung hindi traidor ang inyong mga senador, ang inyong mga kongresista, lalo na ang inyong Kuting Jr., maganda ang Pilipinas. Maganda ang Mindanao. Ang dami nating resources. Ang dami nating kayamanan. Pagdating sa pagkain, di ba? Ginto, mineral, gas. Mayaman tayo, minahan. Sino ang nakikinabang sa mga putang Genemis na yan? Sila-sila lang. Magkano binibigay sa mga manggagawa? Diyan sa mga minahan, magkano sweldo niyan taga-kalkal ng lupa? Di ba? Kung nandyan kayo sa mina, 700 pesos, 1,000. Tapos sila, billion-billion ang kinikita. Kaya nga, mga kababayan, kawawa tayo. Sabi ni Nelson, nagpapasakop na lang daw. Oo, pasakop na lang kayo sa akin. Tama, ang alipin lang sa atin ang mga bangag na Pilipinong traidor. Ang nag-aalipin ang mga bangag na traidor at ganid. Hangul-hangul sa salapi. Sabi ni Rami. Exactly. Marlica, sabi ni Truth Not Twisted, TNT. You're very smart palangga. Dahil mo muna iisip. Si Den Scorpion. So yun, ang problema sa atin, taksil ang mga hinayupak na to. Sila ang sumasakal sa inyo. Sila ang nagpapahirap sa inyo. Kaya nga itong 18 billion na hinihingi na naman ni Lisa Smugs sa kaban ng bayan na para pagandahin, para makilala tayo. Okay? Sa Southeast Asia, it's all kajululan. Diba? Nakikilala na tayo sa smuggling. Diyan pa lang, hindi yan intensyon niya na talagang para sa Pilipino. Ang catch niyan, diba, ay pagkano na naman ang kukubrahin ng hinayupak na yan. Ang catch, nandiyan kay Inday Sara, na sinasabi, na dinadawit siya dyan, okay, na pinapangalanan siya ng mga kaalyado ni Kuting, dahil sila magkakasabwat, para nga i-dismantle, okay, i-crippled itong mga Duterte. And I will announce now in my blog, I will support the Duterte. Kung dati, okay, na may mga binoljak, well, si Pangulong Duterte, hindi ko naman binoljak, you know that. Never, I did not say anything about Pangulong Duterte. Never ko minura si Pangulong Duterte or something. Tandaan nyo yan. Dahil mataas ang respeto ko. Ang binuboljak ko yung mga gabinete niya. Maghanap kayo ng vlog o anything na sinabi ko na si Pangulong Duterte ay ganito, na ganyan. Wala. Pero si Kuting, masasabi ko, buwaka ng ina mo, Kuting Jr. Ang Pangulong Duterte hindi nakatikim sa akin ng kahit kurot na bungangang pagmumura dahil hindi niya deserve. Mas deserve ninyong mga hayop kayo, ikaw Lisa Smugs na napaka-insecure mo, napakakawatan mong buwaka ng Genemis ka. Yan ang katotohanan, mga palangga. And we will have to support the Duterte. Kasi yung compare naman kahit na may mga anomalya din ng mga nakaraan, kahit may nagbubugawan ng nakaraan, di ba? Sabi nga nila, tignan mo yung mga, ikumpara mo yung mga ginawa, worst ba si Duterte o mas worst ito? Mas worse pa nga kay Abnoy itong itong si Kuting, dahil pinagsamang Satanas, Digimon, Mafia, lahat. So anong pipiliin mo? 'Di ba? Wala kang na-experience ako na panahon ni Duterte. Ilang beses ako umuwi? 2, 3, 4. 2017, 18. 5 yata ako beses sa umuwi. Hindi ko naranasan yung mahabang pila na yan. May pila pero hindi ganyan kahaba. So I will support the Duterte.
Okay? Hindi dahil na naglalaro ako, katulad ng iba, kunyari Duterte, pero kumukuha o tumatanggap ng pera galing sa PCO. Nakita nyo yan. Kahit naman si Inday noon, sabi ko, ayoko kay Inday muna kasi bata pa. Gusto tayo kay Kuting kasi nabudol ako eh. That's how I will declare my support to the Dutertes. Kasi inaapi din sila. Tinatamnan din sila ng kaso sa kabila ng pagtulong ni Duterte sa mamamayang Pilipino. Okay, lalo na sa Marcos. 'Di ba? Nabudol si Inday, ito ang pagtatraidor sa kanila. Ha? Ng mga bangag na bangag. Ito mga polboronic na nakapaligid kay Kuting, lalo na itong si Lisa Bangag. Bangag din niya. 'Di ba? Ay, alam niyo naman, tagapagtanggol tayo ng mga naaapi. Alam niyo ang kwento ko, nanapak din ako nung bata ako. Anong ginagawa kay Pangulong Duterte? Gusto ni Lisa yan, ipadampot sa ICC. At hindi mangyayari yan. Hindi niyo papayagan. Hindi natin papayagan sa pamamagitan ng power ng social media. Power natin, hindi natin papayagan na dudukutin nila ang Pangulong Duterte. Dahil si Lisa lahat ang promotor yan. Si Lisa at si Kuting. Kaya ikaw, Day, I hope, may time ka, baka marinig mo yung bunganga ko. Don't trust this Kuting. Binudol na tayo. Binudol ka, binudol ang tatay mo, binudol tayong lahat. Di ba? Hindi mo akalain. Di ba? O, kausapin mo si Senator Amy. Ano naman, Senator Amy, ba't mo ako binudol? Ganon. Well, si Senator Amy, pagtitiwalaan pa ba natin sa kanya? Ako tatanungin ko yung taong bayan. Kasi ako, I'm still giving her the benefit of the doubt dahil sa mga expose niya. Okay? Papagtiwalaan pa ba natin siya? Duterte ang tunay na may malasakit. Nasa inyo po yan. Pero, Senator Amy, hindi kami pwede sa puro chika-chika lang dyan sa Senado. Hindi pwedeng ganun lang ang magiging kapalaran ng taong bayan. Nag-file na ba siya? Si Senator Amy, ang alam ko sabi, kakasuhan daw itong mga sinungaling dyan na mga abogado. Isitang balustos, anong gagawin natin? Senator Amy, yung pinsan mo. Hindi ba natin tatanggalin niya mga yan sa legal na paraan dahil sa iyong mga ebidensyang nakalap? Kakalimutan na lang ba natin? Kawawa naman ng Pilipino. Hindi pwede kaming makikinig na lang lagi sa mga kasinungalingan nila dyan sa Senado, then yung tapan-tapanon, di ba? After mainit ang issue ngayon, then kakalimutan, then move on na naman sa susunod na issue. Hindi po pwede yan. You have to move. Pink Dayok, ingat tayo kay Amy Marcos. Okay? O, sabi ni Palangga, Lolits, hindi na dapat pagkatiwalaan ng mga Marcos. Tama naman. O, nababasa nila yan, Palangga. Like Dan Mindanawan. Mga Mindanawan, I love you, Palangga. It's me, Mai. Umiepal si Amy, nakatarpulin. Meron ba? Si Flor de Lisa Kalikda, nakatarpulin sa DSW sa AIC ba yan? Ayuda, bawal na naman sila doon. Meron siyang bago, hindi ko alam. O, ayan, sabi ni Palangga. Epal. Epal daw. Walang ganyang epalan, Senator Amy. Dapat pakulong mo lahat yung mga yan or kasuhan. I-contempt mo lahat yung mga inayupak na yan. Solid Duterte, sabi ni King Park. Yung mga expose ni Amy para matakpan ang totoong issue. May point. No more, no way. Ayan, Amy, nabasa mo ba yan? Hindi na ako naniniwala. Takot sila maghirap, pera-pera lang una sa kanila, walang utak. Solid ni Maharlikan ako. Gracia de Gal, Solid Duterte. Never again to Marcos. Never again talaga, mga Palangga. No more Marcos. Pero sitignan lang natin yung mga expose niya kasi nakakatulong din. But sabi ko nga, hindi dapat ganon. Amy is a spy, sabi ni Jean Miaco. Talagang forever Duterte kami, sabi ni Palangga. Lahat yan sila, mga Marcos. Truly, weak leader, President Rizal. Yun na nga. Kasi ang napapansin natin kay Senator Amy, pinagtatakpan niya si Kuting. Diba? Kaya alam naman ni Senator Amy na pulboronic ang kanyang kapatid. Siya nga nakiusap kay Pangulong Duterte na wag isama sa narco list, sa pulboron list. So definitely, yun na yun. Never again sa mga Marcos, sabi ni Estela Felicio. No more Marcos, sabi ni Claudia. Ayan, no more Marcos. So anong gagawin natin? Tanggalin na natin sila. Kayo mga men in uniform, kayo nakakakita ng kabulukan, tanggalin nyo na yan. Buhatin nyo na ng bonggang-bongga. Maawa kayo sa Pilipino. Playing safe si Amy. Truly, sabi ni Palangga, wag dapat magtiwala si VP kay Amy. Grabe yung mga Palangga.
Oh, tama palangga. Tama lahat yan. May point kayo lahat dyan. Yari na. Wag na magpalinlang kay Amy. Oh, sabi ni Ping. Marcos masahol pa sa mga Aquino. True. Masahol pa talaga. Anyway, mga kababayan, everyday lumulubog ang kinabukasan ninyo. Everyday naghihirap ang mga OFW. Narinig ka ba na binibigyan ng importansya ang mga OFW ng panahon itong ngayon ni Kuting? Hindi. Wala. 'Di ba? Meron man yung mga drama-drama na may inaapon niya, it's all bullshit. It's all kasinungalingan. Ang intensyon po ni Kuting Jr. at ni Lisa Smugs at ni Tambalisa ay kunin ang pera ng bayan at paghari sila at manatili sila sa pwesto. Sinabi din niya ni Amy Marcos, siya ang nag-text doon sa group chat na gusto ng kanyang kapatid na manatili sa pwesto. Ngayon, kung gusto pala ng kapatid niyang manatili sa pwesto, dapat sinasabi niya oral, sa taong bayan. Huwag niyang pagtatakpan yung kapatid niya na kesyo hindi alam ng kapatid niya, napapaligiran lang ng demonyo. It's all bull. Huwag na magtiwala ka, Senator Amy, sabi ni Virginia Malonzo. Kaya nga, panguli, mga kababayan, kailangan na natin silang toroson, tirisin, parang kuto. Tirisin natin lahat ang mga kuto. Alright. Sabi ni Sally Amilasan, thank you palangga, refer lady. Amy, break time lang yan, pero true makikinabang yan, sabi ni Tines Del Monte. Tama yan palangga. Tama lahat ang mga pinagsasabi ninyo. So babalik tayo sa ating samot-saring balita, yung exciting part ng ating vlog. This is your fair lady Maharlika. Galit na galit man ako ngayon, pero kailangan natin alagaan ang ating alindog at ating puso. Balance lang. Galit na galit, then may konting saya din tayo kahit na tayo naghihirap. Kasi pag lagi na lang tayong galit at umiiyak sa ginagawa sa atin ng kahayupan ng Marcos na to, baka maunang pumantay ang paa natin. Dapat ang paa nila ang pumantay, hindi ang taong bayan. Thank you.